Sa isang sinagawang clearing operation sa isang lugar sa NCR ay nagkaroon nga ng isang pagtatalo sa pagitan ng isang lalaki at ng mga nagpapatupad dito. Ang sinasabi ng lalaki rito ay wala nga raw awa itong mga nagpapatupad ng batas dahil ang mga maliliit na taong naghahanap buhay rito ay pinapalayas nila. At ang sabi naman dito ng mga nagpapatupad ay matagal na nga raw sinabihan ang mga ito at hindi lamang nung araw na iyon mismong pinaalam sa mga ito na bawal na nga ang pagtitinda kapag lumagpas sila sa mga bangketa. What? May punto ba rito ang lalaki nagtatanggol sa nasabing pinalayas na tindero or sadyang mema lang ang lalaking ito? At para mas lalo nating maintindihan at malaman kung sino pa talaga ang nasa tamang lugar sa pagitan ng dalawang lalaking ito, panoorin natin ang videong ito. Yes, under Supreme Court ruling, we are authorized po to clear all roads. Naghahanap po sa pamilya. Tay, makinig muna kayo. Hindi namin kinukuha to. Wala kaming kinukuha. Hindi po. Ang kinuha namin yung nakaharang po dito. Mamatay lang ng magulang niyan. Sir, hindi po namin kinukuha ang paninda. Ang tinatanong nga namin, ang problema, nung tinatanggal yung tarpaulin dito, sinaktan po niya yung tao namin, nakipag-agawan siya. Kinuha lang po yung tarpaulin. So ngayon, teka lang, may video po kami. So ngayon, Pakita pa sa inyo na ito. Wala po. Kami po nagpakita. expired po, 2023. Expired. Pinayagan po kami ng Pilipino naman mayari. tayo, wala namang ginawang masama yung tao. Sir, Mahanap buhay lang. makinig muna kayo. Binigyan mo sana ng pagkakataon, umalis. Hindi namin pinapaalis. Hindi namin pinapaalis. Nagagalit po. Wala kami pinapaalis. Ang magulang niya, buhay ang kapalit niyan. Sir, wala kami pinapaalis. Wala kami pinapaalis. Walang pinapaalis. Para naman po alam mo. Saka, actually, wala pa sa dulo, sir. Alam na lang dapat din natin ito po ang operation. Kasama po barangay. Pero kung maski kasama si Kristo, Opo. hindi, nagpakita kayo sa kanila ng authority. Yes, sir. Umalis kayo dyan. Sir, makinig muna kayo. Makinig muna kayo. Walang pinapaalis dito. Ang inalis yung nakaharang sa bangketa. Iwasan ko kayo dahil gusto mo. Ikaw barangay ka ba? Sabi niyo ako. Okay. Boss Gab, Oh, kamusta? Hindi, ang inaano namin, hindi namin sila pinapaalis. Ang sabi namin, kinuha namin yung tarpaulin kasi nakaharang sa sidewalk. Ngayon, sabi namin sa kanila, tinatanong kung merong permit sa barangay. Which is, sabi ng barangay, ayan po yung dalawang barangay, nakasama namin enforcer. Ang sabi po, sir, Legit operation. Pero kung sinabi niya, expired technicality. Technicality. Pilipino naman tayo. so ibig sabihin, pwedeng pagbigyan kahit expired po. Sir, Oras lang. that's... Padre, oras lang ang kailangan natin. Sir, makinig muna kayo. Dinadaan nyo sa itang ulo. Hindi mainit Pinapaliwanag. ang ulo ko. Kung mainit ang ulo ko, siyempre may nangyari. Opo. Naliliwanag ko lang sa iyo. Sir, pinapaliwanag din. Mali po. Technicality. Okay. Pare technicality lang. Expired ang permit niya. Anong tawag mo ron? Di ba technicality? It's technicality based on legal basis that you have to renew your permit. legal basis. Based on legal basis. Sige po. Wala pong problema yun. Material lang yun. Ikaw ang inaalala ko, pati magulang mo na kung mamamatay. Kamag-anak niyo po ba? Tumulong lang ako Okay. Ang sabi po, sir, dati yan. sir, makinig muna kayo. Alam ko na. Sabi mo, technicality date lang eh. Sir, wait lang po. Tapos na Initially, walang pinapaalis. Kilala mo ko. I don't Hindi. care kung sino po kayo. Wala nga eh. Wala nga ako sinasabi. Opo, walang problema kung sa akin. magamit yung technicality, Pilipino ka ba? O Oh. hindi? So anong basis natin pag Pilipino kahit pagbawal pwedeng pagbigyan? Hindi, sabi mo may permit sila eh. Expired nga po. O expired, anong tawag mo? Technicality. Mga Beverly daw po. Expired nga po. Hindi naman namin sila pinapaalis eh. Pinapaliwanagan lang. Ano yan? Hindi kayo pinalis nung may nangyari na. Hindi po, kanina pa na hindi ginagalaw to. So ito nga mahirap sa ating mga Pilipino. So sasabihin naman ng iba dyan, porket mga maliliit, madali lang nilang palayasin or wala silang pakialam. So may mga ganun talagang lalabas na mga komento for sure sa comment section na ito. Pero sa isang banda, sa mga ganitong klaseng tao na hindi naman nila masyadong naiintindihan yung batas
at sasabihin nilang maipilit lang nila kung ano yung nalalaman nila at nagsasalita sila base sa kanilang mga emosyon, wala tayong nakikitang tama sa pinaglalaban nito si Manong. At isa pa, hindi naman siya talaga yung direct involved dito sa nangyayaring clearing operation na ito. Tinanong nga niya kung sino itong lalaking ito, ang sabi niya parang concern lang naman siya dun sa nagtitinda doon. Pero aminin natin na matagal na nga nire-remind ang mga bagay na ito, lalong-lalo na dito sa mga nagtitinda, na kapag lumagpas sila sa may bangketa ay hindi sila pwedeng magtinda doon. At pwede nga silang hulihin at tanggalin yung mga paninda nila doon. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan natin pairalin yung awa. Diba? Lalong-lalo na kung mali. So, kung mali na, syempre hindi na natin dapat i-tolerate yan. At laging ganito nga nangyayari, minsan ipinipilit ng iba nating kapwa Pilipino at nagsasalita na ng kung ano-ano para lamang ma-validate yung mga pinaglalaban nila kahit alam naman nilang wala na sila sa lugar. Lagi po natin gamitin ang ating mga isip sa tamang paraan at hindi po para ipaglaban ang isang bagay na alam natin na kahit minsan ay hindi pwedeng maging tama. At kung nagustuhan nyo ang bidyong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.